Pagkamatay ni nanay, iniwanan niya si tatay ng isang itlog. Masipag itong inalagaan ni tatay sa loob ng 300 taon. Sa wakas, napisa na ang itlog. Pero ang unang ingay na lumabas sa akin ay, "Saan galing ang bakang ito? Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo sa akin ang anak ko." Siya na lang ang huling kilin sa buong mundo. "Tumahimik ka, sino ang tatay mo?" Itinapon ako ni Zuan Qingzi na parang pinapasong bakal. "Saan mo tinago ang anak ko? Ako po ang anak ninyo." Kaya lang, yung parte ng pagiging kilin, baka nagkaroon lang po ng konting problema. Isang kilin, magiging asul na baka. At isang pangkaraniwang asul na baka na pang-araro sa bukid. Sa tingin mo ba, wala akong alam sa tagal ko nang nabubuhay? Ang baka noong nabubuhay pa si nanay at palihim niyang kinain ang damong immortal ni Taishan Laojian. Hindi sinasadyang nahaluan ng pagkain para sa asul na baka mula sa palasyo ng Duswai. Nang marinig yun ni tatay, halos himatayin siya. Sakto namang tumunog ang kampana ng umaga mula sa palasyo ng Yunshao. Bigla akong dinampot ni tatay, at isiniksik sa maluwag niyang manggas. "Huwag kang iimik, kapag nalaman ng mga tao na isa kang salot na baka, saan ko pa ilalagay itong mukha ko?" Dinala niya ako papunta sa Qingshu Pavilion. Sumungaw ang ulo ko, gutom na ako, edi magpakagutom ka hanggang mamatay. Pumitas siya ng sariwang damo sa gilid ng daan at padabog na isiniksik sa manggas niya. Ang sanggit ng matandang to pero mabait naman talaga. Dahan-dahan kaming naglakad ng palihim papunta sa tinitirhan niyang Qingshu Pavilion. Pero saktong-sakto, nabunggo namin ang pinakatsismoso sa lahat, si Tio Maestro Yu Hengzi. "Kapatid na Zuan Qing, narinig kong napisa na raw ang pinakamamahal mong itlog ngayon. Bakit hindi ko siya makita? Nasaan na ang maliit na kilin?" Itinago ni tatay ang manggas niya sa kanyang likuran. Nagkaroon ng konting aberya. Sa gulat ni Yu Hengzi, biglang nahulog ang pamaypay niya sa sahig. Sinamantala ko ang pagkakataon para lumabas. "Kamusta po, Tio Maestro? Ang pangalan ko po ay Zuan Minghua." "Anong Minghua ka dyan? Sinong nagsabing pwede mong gamitin ang apelyidong Zuan? At sinong nagbigay sa'yo ng pangalang yan?" Natulala si Yu Hengzi. Matagal bago siya nakapagsalita muli. "Kapatid, ito ba ang maliit na kilin?" "Hindi." "Oo, garantisadong totoo po. Tingnan niyo itong espesyal kong sungay. Hindi po ba kamukhang kamukha ng espada ninyong Qingshuang?" Sa galit ni tatay, nanindig ang balbas niya. "Bumaba ka riyan. Ayoko, paliban na lang kung aaminin ninyong anak niyo ako." Huminto ang mga dumadaang disipulo at nagsimulang magbulungan at magturuan. Namula ang mukha ni tatay. Pag-ulong niyang sinabi, "Bumaba ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos. Kung gayon, tawagin niyo akong Minghua kahit isang beses lang." Naging mabigat ang tingin ni tatay. Minghua iyon ang pangalan ng kanyang asawa. "Minghua." Masayang-masaya akong tumalon pababa, at hindi ko kinalimutang ikuskus ang ulo ko sa braso niya. Ang bait-bait talaga ni tatay. "Hahaha, kapatid, binabati kita. Talagang kakaiba ang anak mong ito." Sa daan pabalik sa Qingshu Pavilion. Sa bawat hakbang ni tatay, 3 buntong hininga ang pinapakawalan niya. Tumatakbo-takbo ako para makasabay sa likuran niya. Dahan-dahan naman po sa paglakad. Ang iikli ng mga binti ko. "Manahimik ka, tay. Gusto kong kainin ang lingzi sa likod ng bundok. Asa ka pa? Tingnan niyo po, yung ulap, di ba parang baka? Sino ba talagang nagpadala sa'yo rito para pahirapan ako? Hindi ba sinabi sa inyo ni inay bago siya pumanaw? Magkamag-anak kaya ang kilin at ang green ox? Nakasulat kaya yan sa Classic of Mountains and Seas?" Kalokohan. Saang kabanata ng Classic of Mountains and Seas yan nakasulat? Ituro mo sakin. Medyo kinabahan ako. Baka pirated lang yung nabasa ko. Kinagabihan, ikinulong ako ni Itay sa isang silid. Sa loob, tinikman ko lahat ng sangkap sa paggawa ng tableta. Sa huli, nakatulog ako habang yakap-yakap ang garapon ng cinnabar. Hating gabi, dahan-daang pumasok si Itay. Kinumutan niya ako. Habang tulog mantika, narinig ko siyang bumantong hininga. "Hayaan na nga, sa huli, ikaw na lang ang iniwan ng iyong ina." Kinaumagahan, alam na ng buong Cloud Palace. Si Elder Shuang Qingzi raw ay nagkaroon ng isang maliit na green ox. Personal pang pumunta ang sect leader para makiusyoso. Tawa siya ng tawa habang hinihimas ang balbas. "Napakaganda. 10,000 taon nang nakatayo ang Cloud Palace natin, pero ngayon lang tayo magkakaroon ng isang spirit beast na disipulo. Sect leader uncle, pwede po ba akong sumali sa initiation ceremony sa susunod na buwan?" Nakangiting hinaplos ng sect leader ang ulo ko. "Syempre, ayon sa henerasyon mo, dapat ka talagang sumali." Yehey, yehey, sect leader senior brother, labag yan sa mga patakaran. Di ba tao lang din naman ang gumagawa ng mga patakaran? "Minghua, narinig ko na kahapon daw. Kinagat mo raw lahat ng ginto sa silid." "Tinikman ko lang naman. 100 taong ginto yun." Ayos lang, ayos lang. "Minghua, dahil gusto mong pumasok sa Cloud Palace, kailangan mo ng isang guro. Gusto kong mag-aral sa ilalim ni Itay. Ang ganda naman ng pangarap mo. Kung gayon, napagdesisyonan na. Junior brother Shuang Qing, turuan mong mabuti itong espesyal mong disipulo.
Walang pag-asang pinanood ni Itay ang papalayong likod ng sect leader. Tanggapin niyo na po ako. Pinapangako kong mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ako kakain ng patago ng mga tableta susubukan ko. Mahal ko, ito ba ang sorpresang iniwan mo para sa akin? Opisyal pa rin akong naging disipulo ng Cloud Palace. Tungkol naman sa kung bakit nanganak ng isang Green Ox ang isang kilin. Kahit si sect leader uncle ay hindi maipaliwanag ito. Siguro, talagang may kinain si inay noon na hindi niya dapat kainin. O baka naman ito na talaga ang tadhana. Isang biro para sa makaluma kong ama. Sa ikalawang araw ko bilang disipulo ng Cloud Palace, binigyan ako ni Itay ng 17 patakaran. Unang patakaran, bawal mo akong tawagin sa pangalan ko sa publiko. Habang inunguya ko ang linsi na ninakaw ko sa likod ng bundok. Mahinang-mahina kong tinanong, paano po kung pribado? Kahit pribado, bawal. Sa panaginip ko po, isang malakas na palo ng fly whisk ang tumama sa noo ko. Pangalawang patakaran, bawal kumain ng patago ng mga spirit herb. Pero herbivore po ako. Kapag nakakakita ako ng spirit grass, para na rin po kayong nakakita ng pinakamasarap na alak. Paano ko po mapipigilan ang sarili ko? Huminga ng malalim si Itay. At nagpatuloy sa pagbasa. Pangatlong patakaran, bawal humilik habang nagsasanay. Yan po, hindi ko maipapangako. Kaming mga Green Ox, talagang humihilik kapag natutulog. Pamana pa to sa aming angkan. Sa sobrang galit ni tatay, hindi na tumigil sa panginginig yung pamaspaz niya. Kaya dali-dali kong ikinuskos ang ulo ko sa palad niya. Tingnan niyo po, di ba mas maganda na yung bagong tubo kong sungay? Laging epektibo ang paraan na yan. Ha, talagang naiba ang atensyon niya. Sinaman niya ako ng tingin na may halong pandidiri. Yang dalawang umbok sa tuktok ng ulo mo, mas mukha pang patatas. Habang nagsasalita siya, may narinig kaming mga yabag sa labas. Agad akong isiniksik ni tatay sa likod ng harang. Ang pumasok ay si Kuya Zuan Sezi, yung taong laging parang tinitingnan ka lang gamit ang butas ng ilong niya. Guro, narito po ang inyong alagad para kunin ang aklat ng espada ng ulap. Napadako ang tingin ni Kuya sa harang. Narinig ko po na tumanggap daw kayo ng isang espesyal na alagad. Magandang araw, Kuya. Ako si Zuan Minghua. Ang itsura ni Kuya ay parang nakalunok ng buhay na palaka. Masaya akong tumakbo papalabas. Sinadya kong ipahid ang sarili ko sa puting-puti niyang kasuotan. Kagagaling ko lang kasing magpagulong-gulong sa putikan. Talaga namang kakaiba ang bunso mong kapatid, Seer. Simula ngayon, ikaw na ang magtuturo sa kanya ng mga pangunahing aral. Guro, kailangan ko pa pong maghanda para sa pagtitipon ng mga espada. Nagkunwari si tatay na walang narinig. Iyan na ang napagkasunduan. Ang bunso mong kapatid ay may pambihirang talento. Siguradong, kayang matutunan ng masipag ang anumang kahinaan. Nang umalis si Kuya na parang pinagsakluban ng langit at lupa, agad akong lumundag sa harap ni tatay. Talaga po bang sa taong yun na nasa tuktok ng ulo ang butas ng ilong ako pag-aaralin? Tawagin mo akong guro, at saka, siya ang kuya mo. Opo, alam ko na. Sa unang araw ng pagsasanay ko kasama si Kuya, nakapagtala agad ako ng 3 record sa palasyo ng ulap. Pinakamaraming utot habang nagme-meditate, at ang pagsasaulo ng mga aral bilang isang listahan ng putahe. At ang pagsira sa 3 aklat ng mahika gamit ang laway ko. Langit at lupa, itim at dilaw. San sinukob, malawak at walang hanggan nakadapa ako sa unan at inaantok na. Pritong manok na may sarsa, adobong pata. Zuan Minghua, hey, Kuya, adobong pata ba ang tanghalian natin? Wala nang pag-asa ang isang ito. Para lang akong tumutugtog sa harap ng baka. Baka naman po talaga ako. Pagsapit ng hapon, habang nagsasanay ng sining ng paglipad gamit ang espada, mas malaki pa ang gulong na gawa ko. Ang ibang mga kuya at ate ay eleganteng lumulutang sa kanilang mga lumilipad na espada. Lihim ko rin silang ginaya at tumuntong sa sarili kong espada. Si Ate Zuan Minglan sa ibaba ay hindi mapakali sa pag-aalala. Ayos lang yan. Kaming mga berdeng baka ay magagaling sa balanse. Hindi pa man ako natatapos magsalita, bumagsak na ako kasama ng espada sa bubong ng silid gamutan. Naiupi ko ang isang hurno ng mga tableta na kaluluto lang ni Tio Guro Yuheng. Hinabol ako ni Tio Guro Yuheng ng 3 milya habang hawak ang kalahati ng kanyang pamaspaz. Sa huli, si tatay na ang namagitan at binayaran siya ng 3 bote ng alak para maayos ang lahat. Nang gabi, pinarusahan ako ni tatay na humarap sa pader at magmuni-muni. Habang nakaharap sa pader, ninunguya ko yung sariwang damo na palihim niyang ibinigay sa akin. Bobo po ba talaga ako? Bamantong hininga si tatay. Umupo siya sa tabi ko. Hindi naman. Masyado ka lang talagang magulo. Pero gusto ko po talagang gumaling. Isa po kayong dakilang maestro ng espada. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang akong maging palamunin, di ba? Mahaba pa ang lalakbayin, hindi ito dapat minamadali. Simula bukas, ako na mismo ang magtuturo sa'yo. Sa sobrang tuwa ko, napatalon ako. Talaga po, kung ganun, pwede ko na po bang matutunang lumipad gamit ang espada? Yung parang kanina lang, huwag mo nang isipin yan. Magsimula ka muna sa pagkilala ng mga letra.
Kinabukasan ng umaga, hindi pa gising si tatay. Kaya pinagkakagat ko lahat ng libro sa study room niya na may mga larawan. Nang matagpuan niya ako, ninumuya ko na ang pahina ng Shanhaijing kung saan naroon ang tautay. Pilit binuksan ni tatay ang bibig ko, pero isang lagok, nilunok ko na. At dumighay ako na parang busog na busog. Mas masaya magturo si tatay kaysa kay kuya. Dinala niya ako sa ilalim ng talon sa likod ng bundok. Pinapasaulo niya sa akin ang mga orasayon habang binabagsakan ng tubig. Bawat isang salitang mali ko. Isusubo niya sa bibig ko ang isang dakot ng mapait na halaman. Ninumuya ko ito habang napapangiwi. Daw ke daw, Fei Chang daw tay. Manhid na ang dila ko. Buti nga sa'yo, magpatuloy ka sa pagkabisa. Makalipas ang kalahating buwan. Sa wakas, nakabisa ko na lahat ng tinuro niya. Nawala na rin ang kunot sa noo ni tatay. Dinala niya ako sa scripture pavilion para pumili ng teknik. Masyadong matindi ang Zixia-gong. Masyadong malamig ang Xuanbingju. Sa katawan mong yan, ano kayang magandang sanayin? Habang hindi siya nakatingin, isang lagok kong nilunok ang libro ng Samadhi True Fire Art. Zuan Minghua, 2 beses kong ninuya at napakunot noo ako. Hindi masarap, maanghang at malansa. Nagmamadaling sinubukan ni tatay na buksan ang bibig ko. Dahil nataranta ako, bumahing ako, may lumabas na maliit na apoy sa ilong ko. Nasunog ang balbas niya, nagkagulo sa buong scripture pavilion. Pinatay ni tatay ang apoy sa balbas niya. Ikaw mabubuhay ka pa. Siguro yung kinain mong sili kahapon ay hindi pa natutunaw. Binitbit ako ni tatay sa batok at dinala diretso sa sect leader. Matapos marinig ng sect leader ang buong kwento, tawa siya ng tawa habang pinapalo ang hita niya. Ang galing. Isang berdeng baka na bumubuga ng apoy. Isang pambihirang kababalaghan. Sect leader, sinunog po ng pasaway na to ang kalahati ng scripture pavilion. Minghua, sa susunod, pagbabahing ka, doon ka humarap sa tubig, ha? Opo, sect leader Shibu. Dahil sa nangyari, sinwerte ako at nakuha ko ang karapatang sanayin ang Samadhi True Fire Art. Kahit na iginiit ni tatay na isa itong malaking pag-aaksaya ng kayamanan. Sa seremonya ng pagsisimula, makalipas ang 1 buwan, formal na akong naging bahagi ng Cloud Palace Sect. Nang inaalay ko na ang tsaa kay tatay habang may 2 sungay sa ulo ko. May isang tao sa mga manonood na hindi napigil ang tumawa ng PFFT. Kaya nagtawanan ng lahat, nanginginig ng bahagya ang kamay ni tatay nang kunin niya ang tsaa. Siguro sa galit. Magiging sobrang lakas ko balang araw, para kainggitan ka ng lahat dahil may mabuti kang anak na babae. Nang inag ang gilid ng labi ni tatay. Sa huli, hindi na niya napigilan. Dahan-dahan niyang tinapat ang mga sungay ko. Huwag ka na lang sanang gumawa ng masyadong gulo, ayos na yun. 3 buwan pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang Sword Conference ng Cloud Palace Sect na ginaganap 1 beses kada 10 taon. 1 buwan bago pa man, hindi na mapakali si tatay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw. Hinihila niya ako mula sa banta ng dayami para magsanay ng espada. Pero mahina ang spiritual power ko. Hindi matatag ang pagbabagong anyo ng mga kamay ko. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, nabitawan ko na naman ang Qingshuang sword sa lupa. Hihihi, sa tingin ko, ayos lang din namang kagatin ang espada. Sa 10,000 taon ng Cloud Palace Sect, wala pang disipulo na lumaban gamit ang bibig. Kung gayon, pwede bang ako ang maging una? Tuwang-tuwa kong pinulot muli ang espada. Ayun, dumaplis ang talon ng espada sa ilong ko. Sa sobrang sakit, napaiyak ako bigla. Napabuntong hininga ng malalim si Itay. Ito ang gamitin mo. Espesyal na suotan to para sa kuko mo. Maikakabit nito ng mahigpit ang hawakan ng espada sa mga kuko mo sa harap. Kailan niyo po ito ginawa? Bahagyang namula ang tenga ni Itay. Tama na ang daldal. Kapag hindi ka pa gumaling sa pag-eensayo, wala kang kakaining labong mamayang gabi. 1 araw bago ang paligsahan ng espada, habang kumakain ako ng patago sa kusina. Narinig ko si Senior Brother Zuan Sezdi at ilang mga senior na nag-uusap. Narinig ko, sasali rin daw si Zuan Minghua. Isang baka, sasali sa paligsahan ng espada. Nakakatawa naman. Haha, paborito talaga ni Master. Ano? Balak pang ang ipahiram sa kanya ang Qingshuang sword. Di ba sabi nila, nabali na yung espada na yan noong malaking digmaan daan-daang taon na ang nakalipas. Pati nga ang Jialing Bell, nasira na. Pinanday ulit ni Master, pero sayang, hindi na ito tumutugon. Sa galit, napakagat ako ng madiin sa carrot sa bibig ko. Bigla namang lumitaw si Senior Sister Zuan Minglan.